Yung Animal Kingdom, nagsimula yan dahil yung founder namin na si Charles Wartenberg, isang British national, nakita niya dito na kumakain niya ng aso yung mga Pilipino. Yung impression niya is hindi magandang nangyayari. So, paano niya matutulungan? During that time, nagkaroon na ng mga coordination sa police, raid ng mga slaughterhouses. Ang problema, pag nakakuha ka ng buhay, pag dinala mo sa dog pound, ang euthanasia naman ang nangyayari sa aso. So after 3 days, after 5 days, patay ulit yung aso. So naisip ni Charles, magpagawa na lang ng rescue center para yung ma-rescue na aso, eventually, yung buong buhay niya, malilive out niya dito sa rescue center. So that's why nagkaroon nga ng rescue center ng 2006. Yung unang-unang batas natin dyan, yung Animal Welfare Act. Yung Animal Welfare Act na yun, ang talagang tinutumbok niya is yung cruelty ng ini-inflict ng tao dun sa hayop. Kahit anong hayop, yung nga sa amin is aso yung specialty namin, so dun kami nakatutok. Tapos yung after mga 2007 na may dumating ulit na bagong batas, yung anti-rabies. Yun yung pagkakatay na ng aso, pagbebenta na ng aso, bawal na yun para kainin ng tao. Naging bawal na siya. So yung dalawang batas na yun ang ginagamit namin para makahuli tayo ng mga dog trailer at makarescue tayo ng mga slaughter-bound na aso. Yung center ngayon, marami kaming mga aso dito na pwedeng i-adapt kasi ni-rehabilitate na nga ng mga veterinarians namin. Pumunta sila dito 7 times a week. Nandito lang naman kami. So pwede silang mag-adapt. Pwede silang mag-sponsor ng aso. Huwag nilang, kung ayaw nilang iuwi, pwede nilang bayaran yung upkeep ng aso. Yung pagkain ng aso, medicine niya. Ano lang yun, 300 peso a month. Yung adoption naman, donation lang na 500 peso. The whole life ng isang aso, libre na lahat ng paggagamot. So, ibalik lang nila dito, gagamutin ng mga veterinarians namin. Or 500 peso na donation. Everyday open kami na tumanggap ng mga gustong mag-adapt, gusto mag-sponsor, gusto magbisita, o gusto mong magsuporta sa advocacy ng Animal Kingdom Foundation. Kaya pumunta sa Kapos Tarlac, meron kaming mga merchandise na binibenta para i-advertise natin yung advocacy. Ito rin, pag binili nyo, napupunta rin yung pera sa upkeep ng mga aso. So, malaking bagay na advertise na ninyo yung advocacy natin, natutulungan pa ninyo yung mga aso na rescue natin. So, kung makapunta kayo dito sa Animal Kingdom or bumisita kayo sa website namin, pwede kayo mag-order, papadala namin sa inyo yung t-shirt. In support to the projection of Europe animal industry, ang Animal Kingdom Foundation is nag-offer ng free rabies vaccination sa community. Meron tayong free castration sa mga lalaking aso at free space sa mga babaeng aso. Meron din tayong mga project sa mga carriage horses, so nagbibigay tayo ng free medical check-up and medication sa mga kabayong pangkalesa. And at the same time, meron tayong free seminars sa mga topic na responsible pet ownership and on how to make the community rabies free, and at the same time yung mga stray dogs. Ang Animal Kingdom Foundation naghihintay lamang na request ng local officials para properly coordinated, properly announced. So upon approval ng mga trustee namin dun sa request, within a week usually nakakapag-schedule tayo ng mga activity like the free services. Yung mga bagong rescue namin na aso, yung first day nila, binibigyan namin sila ng pagkakataon para makapagpahinga. At the same time, makapag-establish ulit ng confidence nila sa tao dahil as we know, abuse sila and maltreated, so medyo ilap sa mga tao. So yung first 2 weeks, doon nangyayari yung deworming, medication kung may mga sakit, and succeeding 2 weeks, doon nangyayari yung vaccination natin. So different virus and bacterial diseases ng aso, binibigyan natin lahat
ng mga nare-rescue namin na aso, especially sa anti-rabies. So, at the end of the month, nag-uumpisa naman tayo ng rehabilitation sa behavior ng aso. Within the proper monitoring, so kapag na-assess na natin na pwede nang ipa-adapt yung aso, so readily available na siya for adoption.